Lagi po may umiikot dyan helicopter, aeroplano, talagang ano po yun, binabantayan po yun. Kaso hanggang doon sa dulo kita ko pala isdaan ng lahat eh, hanggang gitna na. Ayun. Ay yung Taal Bukid, yun, halos hindi mo Yung sweet tomato sir natin, yung malagay na. Kasi may cherry tayo eh. Yan yung sa kalan. Napapansin na ang kamatis, pag native, maliliit ang dahil. Yun pa magandang bahay, malaki po yan. kamatis, talong, pas pag yung pinakamahal naman yun na yun. Pag mahal ang halaman ko, pwede yun sa Oo nga. Pag mahal daw yung kanyang halaman, sa palagay mo ba naman, sasauli ko pa yung pagbayad na. O di, baka nagtalo pa tayo. Alright mga kabossing, welcome po ulit sa aking YouTube channel. Araw po ngayon ng linggo. As usual, wala pong trabaho ngayon kaya para matanggal inip, isipan ko ulit pag video ngayong araw na to. Siguro susundan to next week na uli, kaya samahan nyo ako mga kabosing. Mga kabosing, na kung natatandaan nyo yung garden kong nilinis noong nakaraan, yung unang aming hinalabasan, wala na po, ayan na, masukal na uli. So naisipan kong mahirap kasi dito magpunla, magpalaki. Masyadong maraming kulisap dito mga kabusing. Dapat talaga gamitan ng pesticide, yung insecticide, yung lupa. So wala na tayong oras na mag ganon, kaya naisip ko mga kabusing, bili na lang ako ng yung sibol na, yung medyo malaki-laki na. Pagkaalam ko, dyan sa Tagaytay mayroon mga tindang ganyan. Kaya naisipan ko sumaglit doon, tingnan natin kung may mabibili tayo yung sibol na. Para ang hirap kasi pagka ikaw pa yung magpupunla tapos hindi mo rin man maasikaso. Ayan. Kaya naisipan kong bumili na lang ng yung sibol na, yung medyo malaki-laki na, para at least madali na siyang buhayin. Hindi mo na kinakailangan less ang trabaho mo, hindi na masya. Tulad niyan, namatay na. Naisipan ko kung bumili ng mga doon, mga yung sibol na medyo malaki na, para hindi mahirap ng alagaan. Ayan. Samahan niyo ako, saglit lang tayo diyan sa Tagaytay. Try natin, pero araw po ngayon ng linggo eh. Hindi ko alam kung may mabibili ko, pero kasakali lang mga kabosing. Tara, let's go mga kabosing. Isa tayo mga kabosing, mga from Dasma to Tagaytay. Isang bayan pa ang dadaanan natin. Medyo hapon na kung baka sakali lang naman, pero dati rin nakabili na ako doon ng ng mga ganun mga punlang halaman eh. Medyo malaki na. Hirapan kasi magpunla. Samahan niyo ako mga kabosing at puntahan natin. Dala-dala naman natin ang ating old bumblebee na mas komportable kasi ako gamitin ko, kahit na meron akong ibang gagamitin. Ito na lang ang gusto ko magawa. Kasama ko yung baka makakabili kami ng tubig.
sa side na pabalik. Ayan o, haba. Pero mamaya pagbalik natin dito tayo dito tataan. Dito tayo tataan sa may part ng ano, Amadeo at saka sa may Gentry. Pag dito tayo bumalik, ay wala, mahihirapan tayo, baka gabihin tayo makabalik. Ang haba. Ginagawa kasi yung daan. Kaya siguro nagkaroon ng traffic. Haba.
Bali ito pong silang ang pinagpapagitana ng ano ng Dasma at Tagaytay. Ayan. Ang silang yata dito City. Bali hindi na to tayong kalayo mga kapatid. Siguro mga ilang minutes lang nandun na tayo, wala tayo matraffic.
ka maaaring magja-jacket. So ngayon, unti-unti nang nag-develop, nagkakaroon na ng mga building, maramdaman mo na wala na yung lamig niya. Hindi na siya malamig kumpara noon. Ang dami na kasi mga building ngayon, yung mga ano, sa condominium, yun nakalimitan dito. At saka yun ang paggawa ng condominium. So halos hindi na muna makita yung ano, yung marka ng lamig ng Tagaytay na kung hindi ka nakakarating dito. So yun ang ano, yun ang pinaka trademark niya, malamig sa lugar na to na parang Baguio. Ngayon yan, ang dami ng building, no? So talagang wala tayong magagawa, ganyan talaga ang abutin natin pagdating ng araw. Dumadami na yung population ng tao, so naiiba ng naiiba. Ayan, malapit na tayo sa ano, sa Mahogany. Ito yung overlooking. Kaya lang alam na yan, oh. Mamaya pag may oras pa tayo, pasyal ko kayo dyan. Mga bossing, traffic. Katulad ng mga expected natin, ang lugar pang ito, lalo kung araw ng linggo tapos holiday, talagang nagta-traffic na po siya ng maigi. Para bang nababalita ako sa Baguio na grabe na rin ang mag-traffic. Ayun nga naman yung itsura, mga kabossing. So yung left side, yun yung ano, yung overlooking ng Taal Lake. Ayan. Medyo may kalabuan mga kabossing ng oras na to. Parang may mga smog pa rin. Ayan. So wala. Siguro pagbalik natin, hindi na tayo dito dadaan. Yung sa parte ng Matriola, para hindi na natin madaanan to. Kung babalik tayo dito, abutin tayo ng gabi. So akala ko naman, hindi naman ganitong ka-traffic. Naalala ko, linggo nga pala, talagang ito na yung talagang niya, routine niya, traffic pag araw ng linggo. Yung mga una-una mga kapusin, mga gantong panahon na nag-Bermans na malamig talaga, hindi maaaring hindi ka magja-jacket. Sa lugar na to, hindi mo nararamdaman yung sipon mo pala, tumutulo na kasi ng mga kamay mo nangingima, yung malamig talaga. Ngayon wala na. Medyo may kunti pa rin naman lamig, pero parang normal na lang sa probinsya kumpara noon na talagang sobrang lamig. Bang nalamig pa to, ang singaw na lang ng mga makina na sasakyan hindi na ano, makakapagpainit na talaga. Saka dumami na yung mga building, yung mga SMDC, nandiyan na mga building condominium, ang dami. Ayan. Bayo mga bossing, taga tayo maghintay ng traffic na to. Malapit na tayo. Ayan, oh. Ayan.
nandito na tayo. Kaso parang ang mga tindang halaman dito yung mga namumulaklak. Eh ang hanap po naman yung mga gulay. Parang may kalabuan tayo dito ah. Try natin, tara. Yan. Bibigyan ko kaya, meron ako. Sarap. Hanap natin mga kabusing gulay. Hindi naman malaklak. Ito talong. Anong talong ito? Kamatis o meron. Madali na yung mamuna. Marami tayong okra doon. Talong. Kasi yung kamatis. Tapos sir, ang okra ko. Sir, ito yung okra na, di ba ang okra na yung lumalaki? Ito sir, mababa lang naman muna. Mga dwarf variety. Opo. Sige po. Kahit may mga bumubuko na siya. Ito na kulay ng talong. Violet sir. Yung ating... Parang matanda na yung talong na yun. Sir, mga bunga yan eh. Oo nga, Kagandang pa eh. yan eh. Opo. Tama lang po yan. Ang hirap kasi magpunla sa amin. Ito sir, kagandahan. Bunga na hihintayin mo dyan. Oh, Opo. Kagandahan po yan. Kagandahan yung tanong na yan. pagkaroon ano? 50 na lang. 75 yan sir, pero bibigyan kita 50. Meron din tayong mga dwarf papaya. Wala pa tayo. Ano pang gulay mo dyan? Gulay ang gusto ko sa amin. Kamatis, okra. Sir, maganda ang kamatis. Kamatis sir, Ano ka? sir? Anong klase ng kamatis? Yung sweet tomato sir natin, yung malalaking kamatis. Kasi may cherry tayo, di ba? Mas maganda po yan. Yan yung sa salads. Talaga maganda yung variety ng kamatis. Mapapansin mo naman sir, ang kamatis, pag native, maliliit ang dahon. Oo. Yan pa maganda ang variety. Malalaki po yan. Kamatis, talong, ano pang? Okra. Okay lang. O, meron din tayong palaya, sitaw. Meron ang magapang yun. Hindi po mas okay na po yung ganyan. Papaya. Kaya lang wala pang zero pa ako kaya ako nagba. Kaya mababa na ang presyo ko. Ang okra ko naman sir, maganda sa mga tanim ko. Ang okra ko malalaki. Ayun sir, ito ibang variety para magkaroon ka ng variety iba. Tatlo, pwede mo siyang hiwa-hiwalayin. 3 puno, sulit ka Paano dyan. yung tatlo? 50 na rin sir, isang puno, 50 lang po yan. Ang kamatis lang sir ang medyo mahal-mahal ha. Ah, kamatis yung magkano? Dapat 100 pero bibigay ko sa'yo ng 80. Hanggang 80. 100 ang Yung isa. isang puno. Dapat ibibigay Oh my ko sa'yo God. ng 80. Then naka-vlog ako ha. Baka Opo, mahal sige yung lang, tinda sir. mo. Sige, sige po. Oo. May mga herbs Sandaan tayo, sir. yung isang Isang puno. puno siya, pero hanggang 80 bibigay ko sa'yo. Parang 1 kilong kamatis na yan ah. Sir, mahal ang kamatis ko. Sobrang mahal ng kamatis. Tsaka sir, sabi ko, hindi naman yung pangkaraniwang kamatis. Yun yung talagang malalaki. Kaya sweet tomato siya. Para lang makabenta ko sir sa'yo. Hindi na po 50. presyo ng mahal. Mga herbs sir, meron tayo basil, cilantro, Hindi ako mint. mahilig dyan. Gulay lang talaga ako. Tsaka sir, yung maglagay ka ng kwan, yung para sa mga insect ng halaman. Nakita mo yung marigold? Hindi ka na mag-i-spray ng Alin- insecticide. alin dito? Ayan po. For insect po yan. Yan. Sa Ano? mga suso, aphids. Ito sir. Yan. Yung makulay na yan. Ang tawag sa amin dyan, amarillo eh. Iba sir ang amarillo. Ang amarillo natin, yung single petals. Big blue marigold na po siya. Ibig sabihin pang anti-insect. Opo, insect po. Ahas, aphids, langgam, suso. Nakakawala siya. Kasi akala ko amarillo to. Ang amarillo natin, variety rin siya ng amarillo. Kaya lang double petals na siya. Akala ko amarillo. Opo. Yung amarillo po kasi yung single petals. Pero maganda yan sir, hindi ka naman... Buwasan mo yung kamatis mo. Oh, sige sir. Ang mahal naman eh. Sige, salubong tayo sir sa 3,200. Mura na sir yun ha. Halos parang 60 something. Nahihirapan kasi ako magbuhay ng kamatis sa amin. Sir, ang Sa kamatis... taas mo lang naman kami, madam. Sir, ang kamatis hindi matubig ha. Hindi Oo yan nga. pinagdidiligan.
nabubuhay na nga lang yan sa bukid ng basta Kaso parang yung kamatis mo, di ba matanda na? Sir, pag ang kamatis ay matanda na, nakapamungan na. Ay, ito po'y kagandahan. Oo. Talagang yan, sir, ang panamin. Yan ang talagang, ay, bibili Magkano kita- yung tatlo? Bibili na kita ng misa nga. 200. Ayan, sir. Ang ibig sabihin minsan nga na Yung ay... may mga suloy na siya. Ayan mga kabossing, kamatis to, tatlo piso. Tatlo, 200. At 200 tatlo. Tapos yung talong, Talong, 50 50. pesos. Okra, 50. Ang papaya ko, sir, 100. Yan yung papaya na, kasi laki mo lang namumunga. Meron din akong dwarf na papaya. Ano yun sa inyo, sir? Red lady or yung dilaw? Red. Red lady? Ang laman niya red. Ito, Ano sir, bang red lady? Ano ibig yung, sabihin? yung pula nga, yung mula-mula. Yan, sir, yung malalaki, yung dilaw na mahahaba. Yung ang bunga niyan, sir, halos puno hanggang ilalim. Yung sanga niya, pupuno ng bunga. Anong, meron ka bang ano? Ito? Opo, yan, papaya. Yan. Ganda po nito. Kasi mababa lang to na bunga na. Dilaw ang, Dilaw po ang bunga niya. ang laman. Ang laman. Opo, laman ng bunga. Meron din naman tayo mga red lady. Talong lang sana. Talong at saka... Ilan, sir? Sir, ilang okra? 4 din? Oh, para... Yung okra, marami akong okra kaya lang ang hahaba eh. Huwag yung iyo kasi yung okra mo is yung sigurong native talaga. Kita mo si madam siniraan pa yung okra ko. Hindi po, yung nalaki ka mo. Yan Oo, yung, nalaki. yung Sintaas ko. Native yon. Ito po, Ah. yung maliit pa lang papakinabangan mo siya. Kasi ang isa. Ay, liliman na pala sir itong okra ko. Kunin mo na lahat. Bawasan mo itong talong. Sir, fresh yung kaibigan lang na binigay ko sa iyo. Pipili na lang sir kita ng ilang piraso ba sir kami? Pili na lang kita ng magaganda. Mga apat. Apat lang. Binablog niya yung akin. Shout Binablog yung out. kamatis. Oo. Tanong nga ng kalamansi, yung gano'n, 150 lang yung gano'n. Anong pangalan niya ate? Ako sir? Oh. Ate Irene sir. Lima yun Shout out na, kay sir. Ate Irene. Dito kami Mm. nakakita ng... Dito kayo pumunta. Kabababa pa lang namin, hindi na kami nakalayo. Opo, at least mura sir. Oo. dito. Baka naman pag canvas ko dyan, pinakamahal naman yung Sir, pag iyo. mahal ang halaman ko, pwede mong isa ulit. Yan oh. Pwede mong Pag mahal daw yung kanyang halaman, sa palagay mo ba naman, isasauli ko pa yung pagka ano, pagbayad na ano sir. pagbayad na. O di baka nagtalo pa tayo. Sir, ano, 6 na yung kamatis mo? Hindi. Ito, hindi pa kaya sa 40 ito. Sir, wag naman. Wala pa sa 40, kuha ko 4, di Sir, bale. 75 talaga each yan. O, nagbigay lang ako sa'yo talaga ng 50. Nakita pa sa vlog na ako'y barat. Tuloy. Pinatay mo sir. Mura na yan. Ayan. Para, hindi bibigyan na lang kita ng free. Para naman meron ka namang kwan sa akin. Bale, 4 na talong. 4 na talong, 4 na okra. Hindi Ang okra ay marami akong okra. Pero sir, Siguro ano lang ang okra, try ko lang ha. Hindi naman sige, ngayon lang. sir, Ito lang munang... dalawa. Magkano to? 50 rin? Oo, sige, sir. O, dalawang okra. Pili mo ko na maganda. Yun lang maramihan ng puno. Ayan. Oo. Hindi naman malaki ang tataniman ko eh. Parang Bakuran lang eh. Sa garahe. kamatis ang dagdagan mo. Yung kamatis ako'y namamahalan. Aba sir, Hmm. napakaganda naman ng kamatis na yan. Tatlo 200 na nga lang. 200 na lang po yung tatlo. Magkano na yun? Yung ano? Ano sir? 1, 2, 3. 4 din lang ang talong mo. Apat. O di 300 pa lang. 300 na yan. O plus 200. O 500 sir. Ayan mga kabosing. Dito lang to sa may Mahogany Market, di ba? Mahogany Market to. Mahogany Market. Oo. Sa Bitay City. Hanapin nyo si Ate Irene. Irene. Masubungad siya. Huwag na kayong lalayo. Huwag nyo na sir. Ipakita mo yung mga halaman ko sa Hmm. ganda. Ayan, yung mga tanim niya. Oh. Hindi kasi ako mahilig sa mga namumulaklak. Sa gulay lang ako. Sir, hindi ka kukuha ng sinasabi ko sa iyo? Magkano naman yun? 100 yun, yung amarillo. Nakasabi mo sa inyo amarillo, pero marigold siya. 100 isa? I-mix mo siya sa mga plant mo para hindi ka unahan ng mga insekto. Bale, magkano to lahat? 500 lang sir. Ayan. O yun, sige sir. Bigyan na rin kita ng... Di ba libre? Di ba ano yun? Ano bang tawag kapag nabili ka ng cellphone? freebie. Di ba previous na yung mga ganun santay insekto para ano naman yan? Piprehan kita ng pala lang. Ano? Bigyan kita na itong isang papaya na dilaw. Para meron kang papaya. Hmm. 100 din sir yung... Mahal pa din pala yun. Yung amarilyong yun. Napansin mo naman double petals niya. Maganda po sa kanya sa lamok. Wow.
Meron natin mga kabosing. Hindi na tayo nakalayo, hindi kaya tayo napamahal dyan. Bahala na. Sir, sabi ko sa iyo, tanong ka rin sa iba, tapos Oo. balik mo sa akin pag mahal ang halaman. Hindi na mapapabalik. Ako ba may kahihiya? Hindi naman. Oo. Tinawagan ko na pwede mo siyang isauli sa akin kasi hindi kita minahalan. Maraming tinda dito mga kabosing. Sir, mga kalamansi, May kalamansi na ako. Ito, rambutan, lansones, lemon. Oo. Saan may ka nakukuhanan? Kahit 2 piraso. Mapapadami mo yan kasi yung bulaklak 2 piraso. na, Magkano isa? 150 yan at 100 lang ako sir. Muntig sa 50 yung kukuha ko, testing ako. Sir, Tingin ko dyan kasi mga ordinaryong halaman lang kasi yung amarillo eh. dito ordinary ha. Ang amarillo natin is yung single petals. Alam mo yung ganun lang. Parang ganun lang ang variety na single ang petals. O yan, sige, 200. Bigyan din kita. Para 3 kulay ang makuha mo. Tatlo, Gold. 200. Opo, Ang yellow. kakaiba ba ang kulay niya? Opo. Ay, wala na pala akong dilaw. Orange at saka ako na lang sir gold. Sa gold ka, maganda ang gold. Kasi, especially sir, sa lamok. O yan. O, 200 na rin lang sir yan. Salamat. Mura sir yan ha. Dapat 150 na lang. Sir naman. Wala naman. Ito lang mga kabosing, talagang barat lang mga kabosing. Ganun talaga eh. Kung makakatawad lang. Para na, Bibigyan ko sir kita ng papaya. magkano na yan? 200, di 700 na lahat. Baka sabihin ng misis ko, 2 na lang kaya madam. Napakarami. Mas mamamahal kapag dalawa. Magkano yung dalawa? Eh di 200 din. Eh 100 isa eh. Eh di parang pre-query. Dali na tayo mga kabosing ng sales stock ni ate. Oh, di ba sir? Oh. Ito yung Ano ano, yung pre mo sir? ito yung magagaling na magnegosyo. Sir, yung maganda na Ayan. bigay ko sa'yo. Bali 700 lahat yan. Yes sir. Ayan, may pre. Para babalikan ako ni sir. Ayan. Ora, karga mo. Mamaya. Sa isa. Pwede na yan. Amarillo. Parang ito yung ano eh. Kung sa atin eh. Di ba ate mahirap madaling mamatay ito? Hindi sir, kasi pag yung bulaklak niya ay natuyo, Oo. pitasin mo, spread mo, mapapadami mo siya. O di yan nga yung amarillo. Para hindi siya sir amarillo. Marigold. Paano bang Kailangan ibig sabihin ng amarillo ng pagkakaiba niya? Ang amarillo sir, lalaki ng malaking-laki na ang petal sir ay single. Hindi naman siya ganito. Tanyo naman, napakaganda naman ito. Ayan. Oh. Kilala ko yung Hindi amarillo ako mahilig mga kabosing sa ano sa bulaklak kaso ito daw ay anti-insect sir. insect. Anti-insect Kaya ng halaman. inubligan na tayo. Baka pag binili natin yan, pati yung mga insekto sa kapitbahay kasi mawala na rin. Mawawala na rin. Sige. Kasi mga Ano? busit na kapitbahay. Oo. Ay, kakarga natin. Bayad na. Sir, Ano saan mo? Ando sa likod eh. Ayan. Ihatid mo lang kita. Sir, tulungan ko na kayo. Ay, sige. Para Ito, hindi na tayo nakalayo. Makaka-uwi tayo na maaga. Asan nga pala yung freebies mo? ito sir, ang papaya. Freebies parang cellphone. Yan. Dito po yan sa ano? Sa Mahogany Market. Sa may Tagaytay. Di ba? Ang dali natin nakabili. Mga kabosing. Ganun kasi ako pag nabili, ayaw ko na maraming chichibrets eh. Pag dami yung kausap ko, pag nagugulo ang isip ko. Doon sa likod, sa likod. Doon natin papatong sa mga radiator dyan. Ay, ang dami kong radiator. Iayos mo nga. Ano sir, binibili mo siya? Hindi. Jeepney operator po ako. Nagpapagawa ko, hindi ko na naibaba. Nagpapagawa ako ng sasakyan. Sir, salamat naman. Sige po, ma'am. Next time Salamat. po. Salamat sir. Subscribe mo ako, madam. Okay, sir, sige. Robert. Bossing Robert official ha. Saan kayo sir, Batangas? Isa dyan lang sa Taga-Dasmal. Bossing Okay. Robert. Bossing Robert official. Okay, sige Ha? sir. Sige sir. Okay, salamat. Kaya mga kabusing, kabili na tayo. Ito daw ay anti-insect. Ayan. Hindi ko alam ko sa amin sa Batangas, amarillo lang yan eh. Awa, ano.
ayusin. Ayan. Di ba madali na tayo nakabili? Talon. Ayan. Sana hindi tayo napamahal. Ano ba nabili natin? Ano nabili natin? Ayan. Mga kabosing yung konti yan. 700 na. Pero ang hirap pagpunla eh. Kaya ano, try natin. Tara. Ayan mga kabosing, oh, ang daming ano dito. Siguro napansin ko na to. Kaya alam, hindi ko masyado nagpapansin. Kabosing yung mahogany market na maraming ano, maraming karning baka. Dito sure kayo na baka mabibili nyo, hindi katulad sa ibang tindahan. Wala, kalabaw yung mabibili niyo. Eh yung kalabaw at saka ano, baka, pag hindi ka marunong, hindi mo talaga mahalata yun. Talagang mas mura kasi ang karning kalabaw kaysa karning baka. Kaya yung iba, yung kanilang tindang ano, baka, hinahaluan ng kalabaw. Kung makikita natin yung Tal Lake kasi ano, maraming smog, ma-smog ngayon eh, kaya medyo may kalabuan. Try natin tingnan kung makikita ninyo. Samahan na, samahan nyo ako, tingnan natin kung anong itsura. Para doon sa mga hindi pa nakarating sa Tagaytay, o siguro naman kalimitan sa inyo nakarating sa Tagaytay eh. Pero try natin makapasyal. Nakabosing, try natin ano, dumaan dito sa ano, may overlooking para may pasyal ko kayo. Yung mga hindi pa nakakarating sa Tagaytay o sino man na hindi pa talaga, kaya pasyal ko kayo mga kabosing. Pasyalan dito yung Skyruns.
kasi paikot ng mga restaurant, overlooking. So kung iintayin natin, abutin tayo ng traffic. Traffic din naman, eh papakita ko sa inyo yung ano, yung Taal Lake. Ayan, ayan mga bossing, kita ba yung mga bossing, medyo may smog eh. Taal Lake, ayan, ayun yung Taal Volcano, yung ano, yung banda raw, yung parang disyerto. Medyo GoPro ng ating gamitin eh, kaya ano, try natin ano. Ayan mga kabossing, may smog eh. Itong nakikita nyong banda rito na parang bundok siya sa gitna ng lawa, hindi po yan yung ano yung Taal Volcano, yun yung ano, yung part na parang disyerto na yon. Siguro nung araw nung hindi pa uso yung mga social media o mga cellphone, ang ginagamit nila ano sa mga souvenirs card, ayan yung bundok na yan doon, Taal Volcano. Hindi po yan yung kabila, yung side na yun yung parang disyerto, kapuputok pa lang yan. Yan, nasa ang lawa pong yan ay karugtong po niya ay dagat din, banda raw no, ayun, karugtong po niya. Mga kabossing, share ko lang mga kabossing, siguro mga 80s, 90s, napakaganda po niyang lawang yan. So kung mapapansin po ninyo, halos hanggang gitna na yung kumakalat na ano ba yan, palaisdaan po yan, mga ano, mga lambat ba ang tawag dyan, yung mga palaisdaan yan. Noong pong araw ano yan, wala po kahit isa. Siguro 90s na po yan nagkano, nasobrahan. Ang share ko lang, parang naabuso rin po siya. Kasi nung mga natatanda ko na ako'y bata pa, ipinagbawal po yung ano, yung pagtatayo ng palaisdaang yan. Ayun mayroong mga hanggang gitna na, hanggang doon sa dudunan. So ayan po yung itsura niya. Ang alam ko po, hindi na pwedeng paliguan yan eh. Kasi puro na po yun, ano, yung ilalim niya puro na dumi ng mga isda yan. Halos parang kumunay na daw yung ano niyan. Hindi katulad ng araw, napaka ano, kulay blue siya, na mag green green siya, na wala kang makikita kahit isang ano, ganyan nakakalat sa ano, sa lawa. Ang ngayon ayan puno na ng palaisdaan. So ang alam ko mga kabossing, ang nagumpisan yan eh yung mga mayayamang inchik na negosyante. Ewan ko lang, correct me if I wrong, pero mga kabossing yun ang pagkaalam ko. Then nung mapatayo yata, ewan ko ba kung si Governor Vilma, na pinagbawal po yan, pero pansamantala lang po hanggang sa natuluyan na. Ayan na, itsura ayan, puro na pala isdaan. Madalit sabi, kung ako tatanungin, nasira po yung lawa. So hindi, ngayon po naman ay kung sasabihin natin patitigil po natin yan, marami pong mawawala ng hanap buhay mga kabossing. From doon sa may Bandaron, yun po ay kung tawagin ni People's Park, going to yan sa baba, Talisay po yung babang yan part po yun ng Talisay, bayan ng Talisay, Laurel hanggang Agoncillo na po yan.
talagang yun na po ang main source ng kanilang pinagkakitaan kung ititigil natin. Pero kung hindi po naumpisahan yan mga kabossing, hindi po mangyayaring ganyan eh. Napakaganda po ng lawang yan. Totoo lang, isa po sa pinakamagandang part ng ng Pilipinas tong Taal Lake. Hindi ko nga alam kung bakit Taal ang tawag yun eh. Pagkaalam ko hindi naman Taal yung yung nakakasakop yan lahat eh. Ayan, bayan ng Laurel. Ito ito tahon sa Tagaytay. Ayan. Kaya ko po naman nasasabi yung mga bagay na yon. Kasi tulad ng sinabi ko sa inyo, diyan ako lumaki sa part na yan. Ayan yung taas na yan. Doon po sa may fantasy world. So nakakaabot din po ako sa mga lugar na yan. Siguro kayo rin na makakapagsabi, lalo na yung medyo may edad na hindi naman ganyan ang hitsura niyan talaga. Nung araw na mga bata pa ako, nung I think Marcos pa yung namamahala, lagi po may umiikot diyang helicopter, aeroplano, talagang po yan, binabantayan po yan. Kaso hanggang doon sa dulo kita ko palaisdaan ng lahat eh, hanggang gitna na. Ayun. Yung Taal Volcano, yun halos hindi mo na mahalatang bulkan kasi mababa lang siya, hindi ho yung malaking, hindi ho yung yan hindi yung nasa gitna yun. So baka hindi makita kasi GoPro gamit ko, mas maganda sana cellphone. At next time susum off ko yun sa sa cellphone para makita niyo yung personal. Nakakalungkot yung mga kabossing, pero wala tayong magagawa. Yun ang kinahinat na natin. Talagang ayun, medyo kung akong tatanungin, masira po yung nature ng lugar na yan. So, nung araw po yun, pag nandito ko sa lugar na to, ang linis-linis po niya yung mga dagat na yan. Halos nakadrawing po yung itsurang yan eh. Halos nakadrawing ang itsura niyan. Akala mo nandito ka pero may nakalatag na drawing doon sa babang yan. Ngayon wala na, sira na. Huwag naman sana magagalit sa akin yung yung mga na po, pero ikaalam ko mga nag-umpisa yan mga negosyanteng malalaki. Ayan, hanggang sa natuto na yung mga yung mga tao, ganyan lang. Ayan mga kabosing, sana makita ninyo next time kung malapit-lapit lang, tingnan naman ninyo pala isdaan hanggang gitna na. So pagkaalam ko dyan, siyempre papatukain yung mga isdang yan, tilapia, bangus, yan, yung ibang dumi ng isda yan hindi na maaalis sa baba, parang nagiging kumunoy na, tapos nakasira sa tanawin. At the same, siguro sa madalit sabi, talagang nakatulong sa mga tao kasi nagkaroon ng hanap buhay, pero nasira po naman talaga ang hitsura niya. At yan pong Taal Volcano yan, yan napakaliit niyan, pero ilalabang uhoy ng patapangan sa ibang bulkan kahit talagang pag pumutak yun talagang may lasa kung sa taga Batangas man. At yun danas ko na nung kayo dyan pa nakatira nang pumutok yung una. Sobra, minsan 1 buwan na, buti pa nga kayo ismag lang nung talagang 2 buwang umuusok yun Oo. Pero yung mga taong nakatira dyan, lalo na yung matatanda dyan, alam na ang ugali ng bulkan na yan. Talagang ako mas naniniwala ko sa kanila kaysa yung mga taga-volcanologist na hindi rin talaga nahuhulaan nila kung talagang kailan puputok yun At kung nahuhulaan nila, dapat hindi na naipit yung nakaraang pagputok yung yung mga tao dyan sa part pa nga ng Agoncillo, piyesta nung pumutok, hindi na naimis hindi na naligpit yung mga kinainan diba? Yung nasa gitnang yan nung araw pag nakalagay sa souvenirs card, ayun ang pagkaalam ng bulkan, hindi po yan yung side na yung isa yan. Yung kabila, yung parang disyerto na yan.
hanggang na diretso na po yan sa Nicolas, Lemery. Diretso ang karugtong po yung dagat. Pero tubig tabang po yan. Ang pagkakaalam ko yung isda dyan nahuhuli yung mga maliputo, yan tawilis, yan ang kaalam po nahuhuli dyan eh. Saka yung ibang mga isda, ewan ko ba yung kung biya ay dyan, hindi ko lang sure. Ngayon po mahuhuli nyo dyan ay yung mga nakaalpas na mga tilapia, bangus, ayan. Mula na ho Talisay, paikot na ho yan hanggang Laurel. Kung mapapansin yung bantang gitna, parang walang palaisdaan. Pero yung dito sa may parting Talisay, wow. Lalo na yung puntang San Nicolas pa yun, o yung Agoncillo, ay talagang punong-puno ng ng palaisdaan. Siguro kaya hindi na rin itigil yan. Malaki naman ang napapakinabangan diyan ng mga munisipyo na kasakop sa lugar na yan. Bossing, at pag sabihin nila tabunan nila yan at gawing mga mga building o struktura, wag naman, siraan na yung ating nature, yung ganda ng Taal Lake natin eh. Okay, sana kung mabibigyan ang aksyon ng kung anong pwedeng ikaiiba naman o ikagaganda naman yan, magawa natin ng paraan. Pero andyan na eh, kung ititigil naman yan mga kabosing, marami kung siguradong maapektuhan at malaki po ang magiging, aywan ko lang kung nagkakamali ako, hindi ko naniniwalang wala ko yung buwis sa mga bayan na sasakupan niya. Nakikinabang po yung mga kabosing. Ayan mga kabosing, at gagabihin po tayo, so na tayo, uuwi na tayo. Bibili lang sana tayo ng punla, pero wala, dito tayo napapunta mga kabosing. Uwian tayo mga kabosing. Tara. Yo mga kabosing, buwi na kami. Hindi na ako nakapag-video pa uwi, medyo napagod na rin din, palubat na rin. So muli papasalamat ako sa mga sumama sa akin hanggang sa dulo ng aking video. At next time uli, samahan nyo ako. So napagod na ako mga kabusing. Until next video na lang uli. Happy Sunday mga kabusing. Goodbye.